Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyo ngayong bagong araw. Ano nangyari, tol? Kanina umaga, tumakas ang mga to at nawala ng isang oras mga kaibigan. Si Faisal naging problema sa atin. Pre, kapag sinabi mo asno, kadalasan insulto yan sa tao, di ba? Gökhan, aslo ka talaga! Tama, ganun ka. Si Faisal ang pinakamatalino sa atin. Natuto siyang hilahin ang trapal sa pinto. Hinihila niya yon. Binubuksan ang gate ng bakuran. Tumatakas siya. At pagkatapos, parang hindi pa sapat na siya lang ang tumatakas, pinakakawalan pa niya ang mga aso. Kanina pa naming 2 beses pinulot si Faisal sa labas. Lahat tumatakas. Kumusta mga bata? Hanggang ganda ng panahon na yon. Tuloy pa rin ang pagkukumpuni. Noong isang araw, dahil kay Gökhan, nasilaw ang mga mata namin sa welding. Tapos tingnan mo ako, may nag-comment pa na bilhan daw ng mask ang kapatid ko. Para kay Gökhan yun! Mga kaibigan, may maskara naman kami. Lahat ng klase ng maskara meron kami. May hawak sa kamay, may salamin din. At malapit ko ng bilhan ng helmet. Konti na lang. Si Gökhan lang talaga ang ayaw gumamit. Hindi ko na problema yon. Hindi niya ginagamit, kuya. Binili ko na nga. Huwag mo nang dalhin ng maskara. Dahil sa kanya, pati mata ko! Nagamit ko ang mascara, Sumumpa ka. Di maganda magsinungaling, Gökhan. Ibig sabihin, mayroon, pero hindi niya ginagamit. Anong magagawa ko, kuya? Natapos na ang harapang kulungan. Ngayon, ginagawa namin ang kulungan ni Sky at Medusa. Kahapon, walang welding, pero itutuloy na ngayon. Mabuti at hindi tumakas si Medusa sa bagong pwesto. Dumating na ang tagaputol ng kuko ng kabayo namin. Matagal nyo nang sinasabi na gupitan ang mga kuko ni Faisal, ginagawa naman namin. Si Kuya Fatih ang tagaputol ng kuko. Tinawagan ko siya, pero halos hindi makontak. Ilang buwan na namin siyang tinatawag at sa wakas napapunta na namin siya. Mamaya, aasikasuhin natin si Faisal at ayusin ang mga kuko niya. May espesyal na manicure at pedicure video para kay Faisal ngayon. Tingnan natin mga anak nila, kamusta mga bata? Si Zeyna at si Hector, pero hindi ko siya masyadong nalalambing sa mga video. Hector, halika dito! Anong ginagawa ng Leon kong anak? May ilan din na galit sa akin. Sabi nila Gökhan, tingnan mo, hindi ko raw mahal si Natasha, mag-ingat ka. Iniiwasan ko raw at hindi pinapansin si Natasha sa mga video. Para hindi lang video ang buhay namin, kahit wala sa video, magkasama pa rin kami sa bukid. Mahal ko lahat ng anak ko isa-isa. Kapag sobra kong mahal si Natasha, nagiging malambing siya. Kaya sa mga video, hindi ko siya masyadong pinapansin. Uy Carlos, kalma lang. Baka ipaputol ko rin mga kuko mo ha. Narinig mo ba yon? Totoo, ipapaputol ko yan. Pasaway ka, halika rito. May nagsabi na kunan ko si Asha kasama si Pusat. Gagawin ko yon pag naglalandi na siya, ipapareha ko siya kay Pusat. Odin, hindi pwede Natasha, Dede, hindi pwede, Dede. Pre, si Odin sobrang baliw talaga. Palihim, sandali lang. Huwag kang makialam. Destan, Papa! Grabe, ang aga pa lang. Pinasakit na nila ulo ko. Si Destan, mahal ko yan. Tahimik at matalino, hindi tumatahol. Kapag nabunta ako sa kanila, parang nawawalan ako ng gana mga kaibigan. Pagpasok niya sa kulungan, mas naging matalino, nangangadep pa ng braso kung ano pa man. Bro, hinawakan niya braso mo na parang may sling. Baliw talaga, sakit sa ulo. Asya, pakawalan ka ba namin? Wag na, baka mabaliw mo ang mga aso. Pusat Papa, kamusta? Hindi pa tapos ang gawain. Magpapatuloy kami sa pagpipintura. Bro, minsan umuulan, minsan maaraw. Di mo talaga maintindihan ang panahon. Nagpintura na kami ng kaunti, pero dahil basa ang mga pader, kahit anong kuskus namin, basa pa rin, hindi pa talaga natutuyo. Yung ilang bahagi ng pintura, umalsa uli. Hintayin ko munang gumanda ang panahon. Pagkatapos nun, tsaka ko itutuloy ang pagpipintura. Mas maganda na ito ng 1,000 beses kaysa dati. Tingnan mo, Gökhan, izoom mo dyan kay Odin. Kuya, dati ganyan, lahat ng pader. Pero ngayon, nagbago na ang itsura, sa tingin ko. Ibig sabihin, malaki talaga ang pinagkaiba. Naging malinis na. Ngayon, oras na para hanapin si Faisal, kuya. Tara, hanapin natin ang hari ng bakuran, ayos ba? Ang malaking boss ha. Hanapin muna natin ang amo natin. Pagkatapos nun, Takash na boss. dawan natin ng kaunting ayos si Faisal mga kaibigan. Hindi ko alam ang gagawin niya. Hindi naman masyadong mahaba ang mga kuko niya, pero para maging komportable siya. Kuhanan mo nga si Bonchuk. Bonchuk, anak, gusto mo bang putulan ko rin ng kuko ang mga paa mo? Guwapo kong anak, alam mo pa talaga pangalan mo, Bonchuk, grabe ka. Anak ng karisma talaga. Tara, ipakita si Medusa. Medusa! Kuya, si Medusa talaga ang napapabaliw sa akin. Ayos na, hindi naman siya tumatakas dito, walang problema, pero may tabla lang sa gilid. Ginuya niya to.
Naglagay ako ng papag sa ilalim para mahigaan niya, pero niinumuyan niya. Pero salamat sa Diyos, naku. Sana kapag magkatabi sila ni Sky, hindi niya ito gawin. Tingnan mo naman. Kalma lang kayo mga bata. Dede, si Dede, pinapapaliw ako. Sige, magpakabait kayo ha. Iwan, buti hindi siya nakatakas. Mga 2 hanggang 3 araw na siyang nandito. Di pa rin tapos. Tol, napansin natin to. Anong parte nga ba nito huli nating pinakita sa video? Mukhang wala pa tong parteng to noon. Wala pa talaga yung gilid na yan noon. Di ba tingnan mo, ginawa natin tong gilid na to. Matibay na mayon. Walang gilid, walang harap. Likod na lang ang natitira. Pinto pa, saka ito. Ibabaw na lang ang natitira. Kung papala rin, matatapos natin ito mamaya pagkatapos ng trabaho sa Mama Kuko, kuya. Halika, hanapin natin si Faisal. Sky Baba, lilipat ka na sa bago mong pwesto, idol. Sana nasa bahay siya. Kung nasa bahay siya, madali natin magagawa ito. Nasa bahay ba siya? Hindi. Si Jegyanum ay nasa sofa, lapit ka. Wala sa bahay, ang may-ari ng bahay. Wala may-ari ng bahay, di ba? Teka nga, Yegi, anak, salam alaikum. Kumusta? Ayos ba kayo? Wala si Faisal, saan kaya siya nagpunta? Nasa likod kaya ng bahay. Ngayon naman, nagsimula na si Faisal. Nasa likod ng puno. Nandiyan ba siya? Teka, tingnan ko muna. Anak, kamusta? Assalamualaikum. Anak, tingnan mo. Ngayon gagawan ka namin ng manicure at pedicure, Faisal. Lolo, ayoko! Oh, kita mo ba si Lolo? Lolo, tingnan mo. Naiinis na sa'yo ang mga tao. Sinasabi nilang ikulong ka na. Magpakatalino ka! Nakakainis talaga, kuya. Sino yun? Si Suslo ba yung naglalakad sa daan? Sige. Alaikum salam. Kamusta? Sana maging magaan ang trabaho. Salamat, kuya. Salamat. Inaasikaso namin ng mga hayop. Ano pa nga ba magagawa namin? Sana hindi sumakay si Suslo sa kotse. Sumagay si Suslo sa kotse. Kahapon may buto dito kaya natakot akong matusok ang gulong ng kotse. May buto ba talaga? Alam mo na yung mga lawin. Kinukuha ng mga ibon yon, sila ang kumakain. Walang mangyayari dahil doon. Sige, magkikita tayo ulit kuya. Salamat. Ngayon, kukunin natin si Faisal. Nasaan si Kuya Fatih, pare? Paunahan? Faisal, kunin ka muna namin. Pare, Lolo, teka lang. Huwag kang makinarte. Tingnan mo ang mga kuko ni Faisal, kuya. Naputol na ang dulo ng kuko ni Faisal. Pero ngayon, magmumukha na siyang tao. Halika, anak. Tigil! Lola, huwag! Ngayon, alam nyo na, binigyan ko ng espesyal na pagsasanay sa paglalakad si Faisal. Naku, anak! Tigil! Huwag yung pakialaman! Lolo! Putik naman kayo. Teka lang! Nakakainis naman, Diyos ko! Tigil! Palayasin nyo na yan! Sabi ko hindi pwede! Si Faisal ang dumukot sa leader ng tribo. Ayoko rin pumunta sa likod niyan na yon. Tingnan mo! Ako ba yata ang matamaan? Sandali lang! Teka lang! Sige na! Mawala ka diyan! Huwag kayong mapasaway! Ngayon! Si Faisal ang dumukot sa leader ng tribo. Teka, saan dadalhin si Faisal ngayon? Mayroon bang nangyari? Salamat, wala naman tayong problema. Pakita mo nga ang noo mo, kuya. Muntik na ako matadyawan, sandali lang. Mukhang medyo pinagpawisan ka. Oo nga! Sandali, Tyson, lumabas ka anak, tatapakan ka niya. Tyson, lumabas ka! Oy, saan ka pupunta? Diyos ko! Oh, Lolo! Huwag kayong mag-awi ha! Sige na! Ilipat na lang kaya natin to dun sa container. Saan natin to itatali doon? Dito, tatali natin sa puno. Sa pulo pa natin itatali? Asan ang pantali ni Faisal, Gokan? Inukot ng pinuno ng tribo si Faisal. Hintayin natin, dalhin sa bahay para mas maayos gawin dun. Sige. Ayos! Lolo, lumabas ka dyan! Lumabas ka nga! Sige, kuya! Ngayon, Faisal! Dumating na ang may-ari ng lugar. Faisal, dito natin maayos gagawin ang operasyon. Huwag niyong paalisin ang tao sa bahay niya. Umayos kayo, mga pasaway! May sakit sa ulo! Ayan, pinapalibutan na nila. Nakikita mo ba? Lolo! Osye! Kung makakatikim lang si Asiye ng isang sipa na ako. Dahil sa kanila, muntik na akong masipa kanina. Yun pa akong nakaiwas. Siya na ngayon ang pinuno ng tribo. Shh! Sandali lang! Lumabas kayo! Lumabas kayo! Nasaan si Fatih, kuya?
Si Fatty kuya ay nandoon sa malayo. Oy kuya, bakit ka umatras? Halika! Kuya, inayos na namin ang kulungan ni Apollo. Maraming hirap ang dinanas ni Apollo sa dating tangke ng tubig, kaya nilagyan ko na rin siya ng maayos na kulungan. Ngayon, komportable na siya rito. Tama ba, Apollo? Ang guwapo kong anak. Halika! Paparating na ba siya? Paparating na. Buti dumating ka. Salamat. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos naman ako, salamat sa Diyos. Kumusta ka naman? Ngayon, kasama ko si Kuya Fatty dati. Hoy, si Tyson sinabit ang timba sa leegya, Gokan. Pare, wala talagang normal na hayop dito. Paano mo nailagay yan sa ulo mo? Teka. Matapuan mo pa ang tubig mo, ayos ah. Si Kuya Fatty dumaan dito minsan. Alam niyo naman mga kaibigan, si Faisal, Oo nga. pinutol niya ang mga kuko niya. Isa siyang panday ng kabayo. Isa rin siyang welder. Tama? Bukas, kung papayagan ng Diyos, maglalagay tayo ng malaking bubom sa harap ng container. Tama kuya? Oo. Bukas, naandito ka. Sana'y pahintulutan ng Diyos. Siguraduhin muna natin habang nasa video tayo. Tama. Sige, papasukin na. Manbitaw na ng mga pangako. Walang daya o panlilin lang. Huwag kang lalapit kay Tyson, kuya. Delikado siguro. Hindi naman siya delikado, kuya. Pero hindi lang talaga siya mahilig sa mga hindi nakilala. Hindi pa kasi siya sanay sa'yo. Halika, dinala ko si Faisal dito. Ayos ba itong lugar na to? Dito natin siya dadalhin. Halika, kuya. Aba, Diyos ko. Ayos. Ito ang pribadong bahay ni Faisal. Siya ang may-ari ng lugar, kuya. Sino? Maganda pala dito. Hindi ba maganda dito? Oo nga. Kumusta na ang nakukunya, tol? Sobrang lala ba? Sobrang sama. Sobrang sama ba? Oo, tama. Ganun pala kalala. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may kasalanan. Kami ang may kasalanan. Kuya, 50 beses kitang tinawagan pero di mo sinagot. Tinawagan ka rin ni Gokan, di mo rin sinagot. Sabi mo pupunta ka. Kung ayaw niya, huwag na siyang pumunta. Sa wakas, ilang buwan na kami naghihintay. Wala akong pagkakataon, tol. Pagkakataon. Ilang buwan na, sa wakas nakasingitin sila ng oras, dumating na ang mga kaibigan. Tama. Ang pangit talaga, grabe. Kuya, kailangan nito ng magandang manicure at pedicure. Akin na yan. Ano man ang kailangan. Ayusin muna natin ang mga kuko niya para guminhawa at komportable ang hayop. Sa palagay mo ba, nasasaktan siya dahil mahaba ang mga kuko ngayon? Oh, siguradong naapektuhan nito ang paraan ng paglalakad niya. Pero nasasaktan ba talaga siya? Hindi naman masakit. Hindi naman, di ba? Oh. Pero ang hindi ko maintindihan, paano naayos ang mga kukom to sa kalikasan? Dahil palaging gumagalaw sa kalikasan, kusa na lang niyang naayos ang sarili niya sa mga bato, lupa, at kung ano-ano pa. Ganon din dito sa atin, kuya. Pero dito sa atin, wala namang bato. Kailangan niyang maglakad-lakad sa batuhan. Tama? Hindi ba may bato rin sa kabundukan? Tama. Sa totoo lang, kung kargahan natin siya ng kahoy at dalhin siya sa bundok, mawawala ang mga kuko na yan. Mas magiging maganda yon. Hindi ba? Oh. Pero hindi natin magagawa yon, hindi siya sanay. Kapag sumakay ka, kinakagat ka ng loko. Pare, imbes na si Grossman ang isama mo sa bundok, si Faisal na lang. Faisal, Tama ang sinabi niya. sandali, baka bigla niya akong atakihin sa likod. Kuya, delikado na pumunta sa likod niya. Kapag tinamaan tayo, siguro dumatumba tayo. Kuya, kunin na natin ang mga gamit. Simulan na ba natin na yon? Kuya, kunin na natin ang mga gamit. Kunin na rin natin ang mga gamit natin. Maganda na tayo, kuya. Ano man ang kailangan, Gokan, kunin mo at dalhin mo rito. Sino na ngayon ang ating alalay? Jocham. Yocha? Ibigay mo na kuya, ibigay mo ng jacket, ibigay mo na. Gokan, bantayan mo si boss natin para maganda ang pagkakagawa niya. Kuya, nagpuputol din ba kayo ng kuko ng aso? Wala, hindi ako tumatanggap ng trabaho para sa aso. Wala, ano lang. Siguradong meron naman. Oh. Si Kuya Fatty at mga kaibigan niya ay kakausap para maghanap ng kabayo para sa akin. Oh, hahanap ako ng kabayo para sa iyo. Sabi niya, maghahanap siya ng magandang kabayo na pwede mong sakyan. Lokal na kabayo. Hindi ko alam kung Arabo ba o anong sinabi niya. Oh, pwedeng Arabo o lokal na kabayo. Kumuha tayo ng babae. Kumuha tayo ng babae. Mas tapat ba ang babae parang aso? Pareho lang ba? Oo, siyempre. Sige, kunin natin siya at ipares kay Faisal. Tama. Pwede naman, di ba? Ngayon, mamahalin na natin ang magiging mga anak ni Faisal sa kabayo. Tingnan mo ang karisma ng taong yan. Mashallah. Leon ng Anadolu, tunay na anak nito. Namamaga ang ari nito. Okay, nasa init na pala siya. Oo, tama. Kailangan natin tingnan. Kailangan niya ng babaeng asno. Magparamdam ang may asno. Sinimulan na natin ang operasyon, mga kaibigan. Nililinis natin ang mga kuko ni Faisal. Pakita mo ang gagamitan, Gokan. Ipakita ang mga kutsilyong pang operasyon. Inihahanda na si Faisal para sa alay. Kakatayin natin siya kung naloobing ng Diyos. Faisal, anak, tingnan mo. May magandang tunos dito. Dito natin ilalagay pa mo mamaya. Ayos lang. Nagpanik lang si Faisal. Akala niya ba kakatayin natin siya? Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya. Hindi, Faisal, hindi puputulin. Eh? Ayusin natin ang mga kuko mo, tama?
Sige, hindi mo kailangan matakot. Kalma lang. Abi, mag-iingat ka at huwag kang lumapit sa likod niya. Kasi naninipas siya. Itaas mo. Tumigil ka. Itaas mo. Sandali lang anak. Ayos, iniwan na rin niya ang ugali niyang mangagat ha? Dapat kinagat ka na niya ng 50 beses ngayon. Dati sobrang pilyo siya, pero ngayon kumalma na siya mga kaibigan. Pwede ba akong umupo dito? Hani ka, Faisal? Offan mo siya ng maayos, huwag mo nang isipin ng paggupo, kuya. Alam ni Faisal na inaalagaan siya. Ang tapang mo naman. Medyo pumayat siya, di ba? Sandali, tama na. Huwag ka magpadala sa emosyon. Kuya Fatih, nakakita ka na ba ng asnong balito ka alaga? Hindi pa ako nakakakita ng asno na inaalagaan ng ganito. Para dati, hindi ba mas maganda pa siya? Ang espesyalisasyon ko talaga ay pagiging panday ng kabayo. Hindi ako masyadong nag-aasikaso ng mga asno. Pumunta ako para tumulong dahil ayokong tanggihan ang kaibigan natin. Salamat pare. Ano pa nga ba? Hayop lang din naman sila. Hindi ko talaga ito ginagawa. Pinatira ako ng mga asno sa kwadra. Umatake ba siya? Oo. Sinasaktan niya, di ba? Hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil, pero matalino pa rin si Faisal, di ba? Matalino si Faisal. Oo, Diyos lang ang nakakaalam kung anong klaseng mga asno na ang nakasalubong niya dati. Ninininis mo muna ang mga paa niya, di ba? Oo. Binubuksan niya yung mga parte. Noong huli siyang dumating, sabi niya kailangan putulin yon kada 2 buwan. Lumipas na ba ang 1 taon mula noon, kuya? 1 taon at kalahati na. Ganun na baka tagal pare. Oo, sigurang ka. Tingnan natin ang video, baka 1 taon na nga. Yung nauna mo rin ay mabaho, tingnan ko nga kung mabaho rin ito ngayon. Noong isang araw din, tuyo ang sahig, pero nagkasingaw kaya mabaho. Hindi ba? Mabaho pa rin. Sa totoo lang, hindi talaga para sa asno ang mga gamit na to. Para sa kabayo. Iba ang para sa asno. Kuya, iba ba talaga ang mga paa nila? Oo, magkaiba. Oo. Ibig sabihin, pareho lang ang itsura. Oo, sandali lang, huwag mong kagatin. Iba yung bahagi. Kakayurin nila ng maigiyan na yon, mga kaibigan, mga 3 hanggang 5 sentimetro. Sa dulo, lalagyan nila ng barnis ang mga paa, tapos na. Teka, hintayin mo. Teka lang, anak. Ayan, nag-iinarte na siya ngayon. Hintayin mo, anak, para ito sa ikabubuti mo, Faisal. Narinig mo ba? Ang galing mo. Hindi maayos sumiwa ang kutsilyo, pare. Anong mangyayari kung lagyan din natin ito ng bakal sa paa? Pwede, magiging maganda. Seryoso ka ba? Oo. Para saan ba ang bakal sa paa, kuya? Naglalakad lang siya sa lupa. Oh, kailangan ang bakal sa paa kapag pinagtatrabaho mo siya sa lupa. Kapag sa kalsada naman, hindi agad nasisira ang paa niya. Kuya, paano natin siya mapapatrabaho? Eh, siya ang boss natin. Eh ikaw nga, napakagaling mo akong patrabahuin. Ito ang nagpapatrabaho sa atin. Lagyan mo rin ito ng isang montura. Oo. Dalhin na yun na lang dito sa kahoy. Paano kaya kung sanayin natin to? Fatih, kuya, natuturo ka ng kabayo, baka kaya mo ring sanayin ng asno. Ngayon, hindi ko naman pag-aaloy ng asno at kabayo. Kuya, kahit pa paano, turuan mo naman siya kung paano maglakad. Di ba ikaw ang nagturo kanina? Tinuruan ko naman siya, kaso nakalimutan niya. Matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nag-ensayo. Nakalimutan niya. Pare, ginagatuman lang ng mga aso. Kung hindi nila ginagatuman, maayos naman siyang nakatayo. Teka lang pare. Typhoon, kuya, magpagawa ka ng tasbih mula sa kuko ni Faisal. Hindi mo sabihin, umabot na siya sa puntong pwede nang gawing tasbih ang kuko niya, di ba, kuya? Pukulaw ng asno to, kuya, pero sabi mo mahal. Bakit pa nila binibili? Ginagawa nilang hawakan ng kutsilyo. Kung ipunin natin to at ibenta, anong mangyayari? Pero Ganito kasi, kailangan talagang putulin mula sa ugat. Hindi pwede yun. Kung katulad ng unang dating ko dito, pwede sana. Oo. Dahil may buong 20 sentimetro pa noon. Malaki-laki ito. Tingnan mo, halimbawa, ganyang piraso ang natanggal. Tingnan mo, ganyan. Sandali lang anak, huwag mong kagatin.
Sandali. Hintay lang, Faisal. Ate kuya, kailan mo kami pasasakayin sa kabayo mo? Kailan kami sasakay sa kabayo mo? Kailan mo gusto? Pumunta naman tayo minsan kina Kuya Fatih kasama si Faisal. Paano natin siya dadalhin? Basta pumayag lang siya, magre-renta ako ng espesyal na sasakyan para sa kanya. At least, makakapaglaro siya kasama ang mga kaibigan niya kung may kabayo o iba pa. Teka lang, Anar, teka lang. Hinto. Faisal. Hindi niya alam ang hinto, kuya. Medyo elitista to. Kailangan mong sabihin, hindi. Aling nga mantika ang para sa tutsakan, di ba? Oh, kanan. Ngayon, nilihan niya yon. Sandali lang, anak. Hindi rin niya alam ang hinto. Walang hiya talaga. Ayos, ang linis na yon. Sandali lang, anak. Teka lang, anak, teka lang. Sandali lang, Faisal, teka lang. Gökhan, ikaw na ang kumuha nito. Adalin mo dito. Bakit kuya? Alika, teka lang, anak, teka lang. Wala bang mahabang lubid yung mahaba? Ha? Wala bang mahabang lubid? Wala talaga mahaba, kuya. Diyos ko, ito ay isang... Si Gökhan ang hawak nito. Halika dito, halika. Hindi ko kayang hawakan kuya. Tara na. Wala na bang isa pa na ganito? Kuya, meron ito sa may pintuan. Kunin mo nga ito. Nagtatanong siya kung may masisilumang lugar. Pag umulan, saan daw niya gagawin? Aba sa malaking bahay, inayos ni Kuya Fatih ang puko ng asno. Hindi ka talaga makakakita ng ganitong lugar kahit saan. Sino pa bang baliw bukod sa atin ang nagpapaputol ng kuko sa loob ng bahay? Pero ang ganda talaga ng kinalabasan, ha? Naku, Gökhan, naku. Gökhan, sakalin mo ma. Di ba ang palayaw mo ay sakal asno? Dahan. Tigil, anak. Anak ko, hindi man lang niya maalagaan ang isang asno. Sandali kuya, hayaan mo munang kumalma ang kayo. Natataranta at natatakot siya kay Faisal. Asno lang naman yan. Anite, Babe. Makikita niya ang labas, mananatili siyang kalmado. Bait. Kalma. patutumbahin kita at puputulin, tingnan mo. Patutumbahin kita at puputulin, tingnan mo. Bait lang, bait. Magpakabait. Magpakabait. Mayrita siya sa boses niya. Naku, Gökhan. Hindi, Natasha. Teka lang. Tinitingnan niya pala to. Dede, anong ginawa mo, anak? Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka! Lumabas ka, wait! Hindi! Magpakabait. Mayroon ba kayong gamit na langis? Meron! Lumipat ka sa kabila. Na kung magpakabait ka. Magpakabait ka, Faisal. Teka! Sasaktan ni Gökhan to! Natumba mo lahat ng bagay, anak.
Shh! Wala, hindi! Kuya, titigil na ako! Kuya, hinahawakan ko na nga. Matalino, matalino. Teka, bitawan mo muna para makapahinga siya. Anak, baka makataka siya sa bintana na yon. Tingnan mo, ha? Saan siya tatagas? Hayaan mo naman siyang makapagpahinga kahit sandali. Hayop naman. Halika, Faisal. Gakhan, sabihin mo naman ng ilang malalambing na salita sa kanya. Ano? Bumili ka naman ng isang bagay para sa hayop na to. Bumili ka ng pang-ulong tali. Bumili ka na ng tali, kuya, kahit pambaka para dito. Eh, hindi ba ikaw ang tito niya? May tali rin ako pala sa asno. Ibigay mo, kuya. Ibigay mo rin ang siyahon. Sige. Sakay nga ako rito. Gokhan, sakay ka nga. Kaya ka bang buhati ni Gokhan? Umupo ka sa likod. Nag-iikot siya sa bahay na may asno. Umikot siya sa bahay na may asno. Pagkatapos, huwag mong sabihin hindi ka sumakay sa asno. Nagsimula na ang aming mga ikot gamit ang asno. Kuya Fatih, ano bang magagawa ko? Pinangay tayo ng asno. Siya ang unang taong naglakad-lakad sa loob ng bahay kasama ang asno. Sanay ka na. Tingnan mo. Hindi ka na kayang buhatin ng mga paa niya. Ang bigat mo kasi. Kuya, Hindi, Natasha. Natasha, na-aksidente na nga ako. Ayoko na ng aksidenteng dahil sa asno. Natasha, lumabas ka. Mga kaibigan, natapos na rin naming ayusin ang mga kuko ni Faisal. Salamat sa Diyos. Mga 1 oras din ang inabot. Yakan, kunan mo ng close-up si Faisal. Ipakita natin ang maranal yung mga kuko. Halika, anak! Ngayon, sobrang pantay na ang mga kuko niya. Naku, kuya, huwag kang lumapit dyan. Bakit ka ba lumapit ng ganyan sa kanya? Ikaw na ang mauna, ikaw na ang lumabas. Hawag ko na si Faisal at ang asno. Si Tyson. Sabi ni Kuya Fatih, turuan daw natin si Faisal. Susubukan naming sumakay at maglibot habang tinuturuan siya. Tingnan natin kung mapapabago natin ang pagiging sumpungin niya. Hindi, Lolo. Asiye, magpakabait ka. Faisal, ilabas muna natin siya. Sandali lang, dumaan ka, anak. Dumaan ka, anak. Dumaan ka, anak. Dumaan ka, anak. Isara mo. Talagang walang hiya ka talaga, Lolo. Dadaan dito ang mga kabayo mula roon. Halika. Halika, aking matapang na lalaki, halika! Ang mga tao ay nilalakad ang kanilang aso, tayo naman ay nilalakad ang ating asno. Nakikita mo ba? May talipa ako sa kamay ko. Kuya, nakikipagpaligsahan ka ba? Makikipagpaligsahan ako. Ikaw sa motor, ako kay Faisal. Tigil, suste. Sige na, inilabas namin si Faisal para mangginain. Ang linis ng mga kuko niya, kuya. Pinahirapan niya kami. Hindi siya mapakali. Pinatumba, pinalipad, at pinagsampal niya kami sa isa't isa. Lahat ginawa niya. Salamat naman at natapos na namin. Halika nga, anak. Halika, aking matapang na bata. Grabe ka talaga. Anong gagawin natin ngayon, kuya? Anong gagawin natin? Sasakay tayo. Susubukan natin sumakay. Ngayon, sasanayin mo siya may sumakay sa kanya, di ba? Sige! Ha? Hinto. Ikaw ba ang mag-iikot o ako ang mag-iikot? Sumakay ka muna. Ikaw ang maunang sasakay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hawakan mo dito. Sige, subukan mo ngayon. Hawakan mo dito. Ibigay mo. Hawakan mo dito. Hinawakan ko to. Hinawakan ko. Yusog ang mga paa mo paabante. Ganito ba? Ayos na? Umupo ka ng komportable, ha? Sige. Bigyan ka lang ng isang patpat sa kamay mo. Tapos, mula sa likod, tapik-tapik, tatapikin mo. Pats ba? Paano ko kamay ko? De, sige na anak. Sige na anak, mahuhulog ako sa bukid. Hindi ka mahulog, hindi ka mahulog. Ako ang mahuhulog kuya, hindi siya. Sige, ayos lang yung una. Good luck sa trabaho. Dumating na rin si Lolo, sige tingnan natin. Sakay ka kuya, dahan-dahan lang, mag-ingat ka. Sakay na, medyo mababa rin yan eh. Dahan-dahan. Hindi, Lolo. Tigil! Magdala ka ng patpat, bigyan mo ako ng isang patpat. Magdadala ako ng patpat para sa'yo. Saan ako kukuha ng isa? Ito ay para gabayan siya, mga kaibigan. Halika!
Tignan mo, grabe, nakikita mo ba si Faisal? Ibig sabihin, ang buong problema pala ay ang pantikon ng bibig mo. Nuno, magpakabait ka, Lolo. Huwag kang magpasaway. Ako'y isang kakaibang kilolan. Alisin mo ang sombrero. Ang sombrero. Alisin mo na rin ang sombrero, kuya, para kumpleto na. Alisin mo na rin ang sombrero. Alisin mo ang sombrero. Sumakay ka ng paatras, gaya ni Nasreddin Hoxha. Hayaan mo munang masanay ang hayo. Kuya, papunta ka na sa kalsada, hindi pwede, bumalik ka dito. Mapara din na rin si Lolo ngayon. Talagang saludo ako kay kuya. Ginawa niya ang hindi natin nagawa sa loob ng 2 taon, nakita mo ba? Sanay na rin naman ako dito. Hindi ko na kailangan kumuha ng kabayo, kaibigan. Kuya, bumalik na tayo dito. Sandali, si Sislo ay papunta sa main road, halika. Halika, Sislo, Sislo. Dahan-dahan lang. Sislo, halika. Naku, munti ka nang mahulog. Bigla-bigla ang galaw niya. Masasanay din siya. Kailangan pa ba ng kabayo, Gokan? Hindi na kailangan. Sapat na sa atin si Faisal. Halika na, Sislo. Kuya, ako naman ang sasakay ngayon. Sasakay na ako. Hoy, Lolo, huwag. sakay ka nga. Tingnan ko. Kuya, kunin mo muna ito. Dede, huwag. Kunin mo yan, na. Sige. Kunin mo rin yung pama. Kung gusto mong pumalo sa kanan, ipwesto mo rin ang mga paa mo sa pagitan ng mga unahang paa niya. Pero paano ko gagawin yun? Yanat mo ang paa mo. Ayan, ganyan nga. Sige. Kung saan direksyon mo, gusto mo ito to? Pare, mahuhulog na ako ngayon, ha? Faisal, pakaliwa ng county. Faisal, pakaliwa, anak, pakaliwa. Huwag kang pumasok sa taniman. Kuya, binitiwan mo, kumakain na siya ng tanim. Abante! Abante! Ama naman, mahuhulog na ako. Ha? Tiyos ko, Lolo, huwag! Ginagaya niyang aso. Lolo, Ginagaya niyang aso. huwag kang magpasaway. Pare, mahuhulog ako. Dahan-dahan lang. Naku, kuya, hawakan mo, tatakas na siya. Hawakan mo siya. Hindi siya tatakas. Putang ina. Tara na kuya, tumakbo ka. Dalhin mo yan sa bukid, Dede, huwag kang maginarte. Alam mo yung asong yon dahil sa gagong yon. Dede, tara na. Huwag kang maginarte. Nabangga ko ang tuhod ko sa bato eh. Teka. Nayan na kuya. Maayos ang pagsasanay ni Faisal. Si Dede ay naging problema sa atin. Kanina lang, habang sinusubukan niyang tumakas at hinuli ko siya, nawala pa ang telepono. Salamat at nailigtas natin, wala namang naging problema. Sige kuya, mag-ingat ka. Grabe, Leoneng Anadolu, Lolo! Huwag kang magmalaki. Nakikita mo ba si Faisal? Dapat din natin itong dalhin sa karera. Tingnan mo ang lakad niya, para nasa entablado ng fashion show. Ang lalaking bumubulong sa mga kabayo. Ako'y isang kakaibang keloblan, ang aking asno. Kung alisin mo rin ang sombrero. Kuya, tanggalin mo ang sombrero at subukan mo. Nayong naman. Ako'y isang kakaibang kilulan. Ngayon, ayos na. Pupunta ka hanggang sa baryo. Talagang nakita ko si Faisal na ganito, sumusumpa ako, hindi ako mamamatay na may panghihinayang. Ang galing niya! Pagkapagawa ng mga puko niya, mas maayos na siyang maglakad. Oh, ayan na, bumibilis na rin siya, tingnan mo. Aslan! Lola, huwag kang maginarte. Simula ngayon, sasakay na lang ako kay Faisal at maglilibot. Makikita na rin natin siya sa mga video tungkol sa kagubatan. Aha, matating na rin siya. Tinatanggang kumagat, di ba? Oo, nakasara kasi ang bibig niya kaya hindi siya makakagat.
tinatangkang kumagat. Ako na ba ang pupunta? Bin, sige na, siya na ang alis. Bismillah. Sandali lang. Kunin mo ang tungkod. Ibigay mo, kuya. Ilagay mo ang paa mo sa gitna, panatilihin mo ang balance mo gamit yon. Kuya, para malit sa atin si Faisal. Sige na, Faisal. Tara na. Alis na siya. Mali ang pinupuntahan mo, anak. Kuya, saan ba tayo pupunta? Papunta tayo sa baryo, ha? Dahan-dahan lang. Tigil mo na, anak. Maghintay ka. Anong gagawin ko ngayon? Sa kanan, sa kaliwa. Sa kaliwa, anak. Sige na. Sige. Ha? Sige. Naku, dahan-dahan lang, anak. Ilagay mo ang paa mo sa gitna. Landede, baka mahulog ako. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan! Dahan-dahan! Uy, dahan-dahan! Mashallah, mashallah, mashallah. Grabe, parang Arabian horse ka. Mahal na mahal kita, bare. Dahan-dahan lang, anak. Anak, dahan-dahan lang. Ha? Mashallah. Magkakaibigan, sobrang napagod ako. Tulad ni Faisal, kailangan din nating masanay. Laki ng katawan. Kapag malaki ang katawan, mahirap itong kontrolin. Pero sa ngayon, ayos na ayos siya, kuya. Ibig kong sabihin, si Faisal na hindi man lang tayo pinasyal nun. Kuya, saludo talaga ako sa'yo. Nasanay mo talaga si Faisal at napasunod mo siya. Pati kuko niya inayos mo. Salamat. Salamat sa kanya, mabuhay siya. Kailangan pa natin pagbutihin kay Faisal, sana masanay na talaga siya dito. Pagkalipas ng isang linggo, magiging bihasang asno na ito. Sa loob ng isang linggo, di ba? Sa loob ng isang linggo, Parang kabayo ba ang takbo niya? ha? Parang kabayo ba ang takbo niya? Parang kabayo ang takbo niya. Pwede ba akong pumunta sa gubat ng ganito, sakay dito? Kailangan mong sumakay nito araw-araw, umaga at gabi para maalala ng hayop ang nakasanayan niya. Masasanay siya ng ganon. Hindi siya parang asno, kundi parang nabubuhay sa palasyo. Magalang. Magalang talaga siya. Pag inilagay mo sa bibig niya, yung bagay na yon, kuya, di ko maalala pangalan nun na yon. Gagawa natin ito ng kapistra. Oh, kailangan din yun. Ibibigay ko yon, tama. Pagkatapos nun, gumagana ang pakiramdam natin. May kapistra kami para sa asno. Kailangan din namin matuto, kuya, kasi bata pa siya. Malaki ang katawan niya kaya nahihirapan ka pag sinakyan mo siya. Sinasabi mong isara ang paa mo, pero masakit ang tuhod ko. Kaya kanyang dalhin gaano ka man kabigat. Hindi, madadala naman ako. Hindi lang ako makaupo ng maayos. Sabi ni Kuya Pati, ilagay mo daw paa mo sa pagitan ng unahang mga paa niya. Kapag isiniksik mo ang paa mo dito, makukuha mo ang balanse. Kuya, maganda nga sinabi mo pero payat ka kasi kaya di ko magawa yon. Tama. Sumasakit ang tuhod ko. Kailangan mong mapapayat. Kailangan kong magpapayat. Ikaw, May boots ka pa sa pa. kailangan mong sumakay ng mas maayos. May boots pa ako kaya hindi ako komportable. Sumakit tuloy binti ko. Kaya hinahayaan ko na lang, gets nyo? Ngayon, nasikaso rin namin si Faisal. Si Kuya Fatty at ang mga kaibigan niya ay mga panday ng kabayo. Bukod sa kasong ito, hindi kami naglalagay ng bakal sa mga asno. Nandito ako para sa kaibigan ko. Special ito para kay Faisal. Sige, mahal ko kayo lahat. Kung matalinong asno, Kung ganun, alis siya. Ingatan nyo ang inyong mga sarili. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Paalam, mag-ingat kayo mga kaibigan ko.